Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko na maibahagi sa umagang ito tungkol sa mga isyong kontemporaryong isyu hinggil sa kasarian ng iba't ibang lipunan. Ito ay konsepto ng kasarian at ang tinatawag nating sex, gender and sex kung sa Ingles pa. Siguro makita nyo ang iba't ibang simbolo, kung ano-ano yan. Alam na siguro ninyo yan, iba't ibang simbolo. May panlalaki, may pambabae, babae-babae, lalaki-lalaki. So alam na alam niyo yan sa social media, nakikita din niya iba't ibang simbolo. At alam din niyo kung anong ibig sabihin, iba't ibang kahulugan yan. Madali mo bang matukoy ang kahulugan sa dalawang simbolo o pangatlong simbolo, apat na simbolo? Pansinin niyo ito, yan. Yan. Alin dyan, pambabae, panlalaki, babae-babae, lalaki-lalaki, babae-lalaki, lalaki, babae. So alam na alam ninyo yan. Ano ba gustong ipapahiwatig ng dalawang simbolo? Hinggil naman dito yung tinitimbang. Diba, ito yung makikita natin sa korte. Kaya yung timbangan na ito, ano siyang palagay? Ang mayroon kayang hindi napapabilang sa representasyon na ipinapahiwatig sa larawang ito. Sabi nga, sino at ano sa palagay mo ang pangkalatang mensahe sa larawang ito? So, tingnan nyo ng maigi. Itong larawan na ito, hustisya, tinitimbang, babae at lalaki. May pagkukulang ba? So, ito yung titingnan natin ngayon. Sino kaya yan siya? Kilalang kilala? Kung sino yung taong yan. Sino siya? Di na paliwanag, no? Sikat na sikat. Isa sa komedyan, nasa television palagi nakikita, may pelikula. At kahit saang dako ka ng Pilipinas o kahit na sa mundo, kilalang kilala itong taong ito. Ito naman. Sino naman yan siya? Yan, alam natin yung isa. Okay? Bayot, agay. Ito naman, kilalang kilala nyo, si Liza Zuberano, tunay na babae. Ito naman, sino siya? Kilalang kilala? May asawa? Singer? At inambinin niya na siya ay isang lesbian. Ayan. Si Donalyn Bartolome, I think kilala din ninyo. Bisexual siya. Pwede siya sa dalawa. Bi meaning two. Ayon sa kanya. Ayan. Ang probinsyano, totoong lalaki, may anak, matapang, kilalang kilala din niya yan siya. Ayan, isang kongresista, si Roman, Geraldine Roman ang totoong pangalan, at ngayon, sinasabi nga, this man has turned to be a woman, so transgender siya. From lalaki, tinanggal ang kasarian, ang kanyang sex organ, pinalitan ng organ ng babae. Kaya nga tawag sa kanya, transgender. At saka siya yung isa sa mga congresswoman natin sa kasalukuyan. Ayan. Afeksyonado, kilalang kilala nyo. Totoong bayot, pero may mga anak, kambal ang mga anak. Gumagamit siya ng babae, yung tinatawag nating surrogate
motherhood. I think 4 o 6 ng anak niya, may mga kambal. Nagrenta siya ng mga foreigner na babae, ngunit sa kanya yung sperm. Okay? Pero, oyot siya, bakla siya, bayot siya. Okay? Pero, may mga anak. Sa ating munisipalidad o sa ating paaralan ngayon, may mahalintulad ba kayo ng mga personalidad na ito ay may kaugnayan sa orientasyon, sa sexual at kasarian? Sino-sino yon sila? Ako, ang dami kong mga kasamahan, especially mga bayot. Alam niyo yan. At kilalang kilala niyo yan. Nung nasa high school pa kayo, o maaaring nasa elementarya pa, sa paaralan ninyo, may mga tumboy din. So far dito sa atin, alam natin mga bayot lang. May mga teacher ba ng mga tumboy? I think mayroon din. Pero hindi nagpahalata, hindi nagpapakilala, maring nahiya pa sila. Hindi pa lumalabas sa lungga. Or tayo kaya? O ikaw kaya? Tawag nga dito sa mga Cebuano, mayang bungol kapag hindi ka pa nagladlad. Sino-sino yan? Ano ang kanilang kasarian? Ano ang kanilang sexualidad? Base din sa aking pinakita sa inyo ng mga larawan na totoong mga sikat na mga tao. Sa ating paaralan, ulitin ko, ang dami din yan sila. Sir, baka tanungin nyo, ikaw sir, kayo nang maghusga. Okay? Malay ba natin? 50 na ako ngayon, baka nagladlad na rin. So ako na lang nakakaalam noon. Okay? Kaya nga sinasabi, hindi naman to nanganganak ito, mga taong ito, pero nakakabahala din kasi dumadami sila. Kung isa ka man sa kanila, dumadami kayo. Kung idagdag nyo ako, dumadami tayo. Okay? Napansin niyo? Okay. So, yun yung mga orientasyon na iba't ibang tao sa lipunan, kahit na sa ating paaralan. Ano ang pagkakaiba sa tinatawag nating sex at saka yung gender? Ang konsepto ng gender at sex ay magkaiba. Tingnan nyo ito, anong pagkakaiba. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian kung lalaki or babae. Okay, malinaw ito ha. Ang sex, there is no such thing as third sex. Kung sex ang strictly pag-usapan natin, tumutukoy ito sa lalaki or babae. Ito rin ay maaaring tumutukoy sa gawain ng babae or lalaki na ang layunin ay reproduction ng tao. Kuha natin. Ang sex tumutukoy, biological ito, lalaki or babae, tumutukoy din tungkol sa pag-reproduce. Ibig sabihin, pwedeng dadami kasi nanganganak sila, dumadami sila. Ayon sa World Health Organization, noong 2014, sabi nila, ang sex ay tumutukoy sa biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae o sa lalaki. So, ganun din sa unang tinalakay natin na kahulugan. Basta ulitin ko, ang sex tumutukoy siya sa babae at sa lalaki. Ayon din yan sa World Health Organization. Ano naman itong tinatawag na gender? So, kita niya kaibahan ng sex at saka gender. Ang gender naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin. Okay? Tumutukoy sa panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa babae at lalaki. Kanina, biological, physiological. Ngayon naman, tumutukoy sa panlipunang gampanin. Maaring sa kilos at sa gawain na itinatakda sa lipunan sa mga babae or sa lalaki. May iba't ibang characteristics or katangian ang tinatawag nating sex. Tingnan nyo itong maigi kung ano-ano itong iba't ibang katangian. Ayan. Okay? Ito yung tinatawag nating the female reproductive system. Ibig sabihin, isa sa katangian na ang babae, sinasabi dyan, ay nagkakaroon ng buwanang regla, samantala ang mga lalaki ay hindi. Okay? Ulitin ko, isa sa katangian ng sex, nagre-regla ng buwanan ang kababaihan. Okay? At ito yung nakikita nyo
yung nasa high school pa kayo, itong reproductive system ng mga kababaihan. So ulitin ko ha, na nagkaroon ng buwan ng regla. Yun yung unang katangian. Pangalawa, katangian ng gender naman. Ang mga lalaki ay may testicle, samantala ang babae ay hindi nagtataglay nito. So alam natin yan. Testicle, alam natin ito. Pinadrawing yan sa inyo, yung nasa high school pa kayo. Okay? Yun yung isa sa mga katangian. Ang orientasyon hinggil sa sexual, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon sa atraksyong affectional, emotional at sexual. Then, at ang malalim na pagkikipagrelasyon ng tao, ang kasarian ay maaaring katulad sa kanya. Iba sa kanya o kasarang higit pa sa kanya. So, itong sexual orientation, kaya nga yung iba, wag na kayo mahiya, lumabas na kayo sa inyong lungga dahil that's your orientation, wala tayong magawa dyan. Ulitin ko, tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na nakaranas sa malalim na atraksyong affectional, emotional, or sexual. Okay? Kasi that's the orientation. Then, nakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya at iba pa or sa kanya. Kaya nga ngayon, dinidiscourage itong all boys school, all girls school. Siguro matatandaan ninyo at siguro ipinaalam sa mga magulang ninyo, halimbawa, Notre Dame for girls, Notre Dame for boys. Ngayon, tinanggal na. Sapagkat sa sexual orientation, dito na lumalabas karamihan. Na sa boys naman, yung iba dyan, they will act like a woman. Sa girls naman, they will act like a man. So, ibig sabihin may problema. Kaya nga ngayon, ginawang co-ed na siya. So, halo na babae at saka lalaki. So, yun yung isa sa mga rason at dahilan. Then, ang pangpakilanlang pangkasarian itong ditawag na gender identity. Ano itong gender identity? Kinilala bilang malalim na damdamin at personal na karasang pangkasarian ng isang tao na maaring nakatugma at hindi nakatugma sa sex niya nang siya ay ipinanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan na maaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot at iba pang paraan at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. So, ito na yon sa gender identity. Sa dami-daming lumalabas na, kaya nga yung iba, yung tinatawag natin kanina si Roman, yung the transgender. Okay? Maaring babae o lalaki yan ha. And I don't know kung transgender na si Charis. Tinanggal ng ari niya, pinalitan ng ibang ari, aywan. Okay? Pero para sa atin, bilang mananampalataya, labag na labag ito sa atin. Pero anong magagawa natin? Kasi doon yung tinatawag ng gender identity. Kung tatanungin mo sila, masaya kami ngayon sa aming pagkatao. Pinalitan kong ari ko, kaya nga ang saya-saya ko ngayon. Okay? Tumataas yung self-esteem ko. So, yun yung mga sinasabi nila. Wala kayong paki kasi wala namang kaming nasasagasaang tao. So, yun yung argument palagi. Kaya nga, sa madaling salita, kayo bilang mga guro, wala din kayong paki na husgahan sila. Ano ay? Kasi mas magaling sila kaysa sa nagsasabi, ako yung tunay na babae, ako yung tunay na lalaki, mas magaling sila. Kasi that's their gender identity. Okay? Okay? Sana naintindihan ninyo yon. Sa simpleng pagpakahulugan, ang salitang orientasyong sexual ay tumutukoy sa inyong pagpili ng iyong makakatalik kung siya ay lalaki o babae o kapareho. Kaya nga, usong-uso yan ngayon. May isa nga akong estudyante, sabi niya, ay sir,
Pang-Christian lang man yan. Kami sa Muslim, bawal na bawal. Sabi ko, buksan naman mga mata mo dito sa ating school. Majority kayo mga Muslim, so therefore majority ang bayot na Muslim. May mga tumboy nagtatago din. Tapos, hindi ito isyuhan ng relihiyon. Issue ito dito sa ating lipunan ngayon. Tandaan ninyo yan. Okay? Kasi yung mga exclusivist, exclusive mind, palaging makasalanan para sa tingin sa kanila ang mga Kristiyano. Hindi ganon dapat. Bilang guro, be open. Okay? Open-minded dapat tayo. Anong pakialam ko kung Kristiyano yun o kung Muslim yun? Kung bayot yun siya or tumboy yun siya. Huwag kang magpakialam bilang guro. Okay? Nakuha natin? Kung sino miyang kasama nila, kapwa babae o kapwa lalaki, kaya nga huwag nang magbulag-bulagan tayo, huwag nang magbingi-bingian tayo. Tingnan ang realidad. Huwag ibuntong kaagad, Kristiyano yan. Naalaala ko tuloy yung nagkuan, may lindol, naalala yung may lindol, then nabalita yun, may mga Kristiyano kasi nagtalik sila, ganito, hindi na magano, hindi na matanggal. Ang daming isyo. Sabi ko, grabe naman itong mga taong ito. Hindi ganon ha. Huwag ganon. Tandaan ninyo yan. That's their sexual orientation. Hayaan mo sila sa buhay. And they are responsible sa kanilang Panginoon. Kung sino mang Panginoon na pinaniniwalaan nila. Kaya nga minsan, mapansin ninyo, ako napansin ko din yon, mas relihiyoso pa itong mga taong ito. Tapos tayo, hinuhusgahan natin sila. Sabi nga, who are you to judge? Who are we to judge those people? Tandaan ninyo yan. Only God nakakaalam kung yun yung orientasyon nila. But, ulitin ko, strictly ha, strictly na pananalita, babae, lalaki lang sa ating relihiyon. Pero nga, sa pagtimbangin sa lipunan, kita yung timbangan kanina, may kulang. Kaya nga, sa realidad, makikita man natin. Okay, sana malinaw. Yan. Ano-ano yung mga simbolo na yan? Siguro alam na alam niyo yan. Babae, lalaki, the hetero, pwedeng babae, lalaki, the transgender, the gay, lalaki, lalaki, the lesbian, babae, babae, the bisexual. Tingnan yung bisexual, mga simbolo. At mayroon ding asexual. Itong asexual, sinasabi, there is no sex at all kasi asexual man siya. Pero ulitin ko ha, babae, lalaki, pero sa lipunan, nag-i-existong iba. The lesbian, the bisexual, the gay, as well as the transgender. So wala kang karapatan manghusga. Husgahan mong sarili mo. May awit nga, kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Tandaan ninyo yan. Okay? Wala kang karapatang manghusga. Ano ang pagkakaiba naman sex orientation at saka itong gender identity? Tinatawag itong SOGI, may SOGI bill, pero hindi naman nagiging batas, may TRO yata. Ito na yung sexual orientation at gender identity, yung SOGI. Ang sexual orientation ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong personal, emotional, sexual, at ang malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaring katulad ng sa kanya at iba sa kanya or kasariang higit sa isa. So, bisexual, transgender, the lesbian, yun yung LGBTQ I+, ayon sa galang Yogyakarta. Ang gender identification naman, sinabi natin kanina, kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaring makatugma o hindi makatugma sa sex niya nang siya'y ipinanganak. Sabi nga nila, hindi ko man to sinadya, ganito na ako, tanggapin ninyo ako. Siguro alam niyo may mga kwento, anak ng sundalo, anak ng pulis. Kasi mga astig ang sundalo at saka mga pulis, ayaw nila magkaroon ng bayot na anak na nagkataon, bayot man ang anak. Nilublob daw sa drum na puno ng tubig. Nung paglob, ano ka, lalaki, babae? Lalaki.
Tagal lalaki, babae, tinagalan. Lalaki, yung katagal-tagalan na, halos hindi na makahinga, paglabas, ano ka babae, lalaki? Sabi niya, Papang Serena. Nagiging Serena dahil tumagal siya sa tubig. Then, kabilang sa mga personal na pagtuturing niya sa sariling katawan ay maaring mauwi kung malaya ang pinipili ang pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot at iba pang paraan at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama ng pananamit, pagsasalita at pagkilos. So ulitin ko ha, ito binalik ko na lang ito, pananamit, pagsasalita, pagkilos. Ang babae, mayroon niyang, I don't know, inooperahan, magiging lalaki na ang dating. Ang lalaki naman, ay nako, mabago. Okay, napansin ninyo yon. I don't know kung sinadya, pero may mga paraan dyan. Okay, na parang feeling babae at saka feeling lalaki na talaga. Ito yung mga uri ng orientasyon na binanggit na natin, heterosexual, halo-halo yan, homosexual, yung babae, lalaki, bisexual, pwede babae, pwede lalaki, yung mga chick boy, pwede sa chick, pwede daw sa boy. Ito na yung bisexual. Ang heterosexual, ito yung mga taong nagkakanasang sexual sa miyembro sa kabilang kasarian. Ang lalaki na ang gusto niyang makitalik ay babae at ang babae na gusto niyang naman si lalaki. Kaya nga heterosexual. Babae to lalaki, lalaki to babae. Homosexual naman, ito naman yung sinasabi natin, gusto ko lalaki kasi nakakadiri si babae. Ganon din si babae, gusto ko babae kasi nakakadiri si lalaki. Kaya that's homosexual. So, bisexual, sabihin natin, pwedeng babae, pwedeng lalaki, chick boy. Then, iba pang uri ng homosexual, tingnan nyo. Ang lesbian. Okay. Under yan sa homosexual ang lesbian. Sila ang mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Ang mababaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae. Tinatawag ito sa bahagi ng Pilipinas, tibo or tomboy. Okay. Sa Pilipinas, tinatawag silang tibo or tomboy. Okay. Ang bayot naman o gay, ang mga lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla na nagdanabitin at kumikilos sa parang babae at tinatawag ibang bahagi sa Pilipinas na bakla, beke, or bayot. Okay? Mabakla, mabeke, o bayot. So, sila yun. Ito yung mga gay. Naalala ko yung may contestant si Willie, puro bayot. Yung iba transgender. Nung tinatanong isa-isa, ano, gusto mong magpa-transgender? Ayaw ko kasi in case emergency, lalaki pa rin ako. Gusto kong magkaanak. Ibig sabihin, kahit nabayot ka, ang katawan mo ay babae, pero lalaki din ang talagang katauhan mo. Okay, so yun yung mga bayot. So bisexual naman, mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Ibig sabihin, sabi ko kanina, chick boy. Pwede siyang babae, may in love sa babae, may in love din sa lalaki. At marami din akong kilalang ganon. May kasama nga ako noon when I was assigned in Cebu na ganon. Gustong lalaki, gustong babae. Kaya nga, nagkaanak sila, then gusto naman din sa kabila. So, yun ang tinatawag nating bisexual. Yung asexual, no sex at all, sinasabi ang mga taong walang naramdamang atraksyon sa sexual ng anumang kasarian. May mga ganun ba? Ay, may mga ganun. Tinatawag nga yung asexual. Ayaw nila sa babae, ayaw nila sa lalaki. So, walang nararamdaman ng atraksyon ng anumang sexual. Ito yung mga transgender, and I think kilalang-kilalan si Mista nagiging Bista. For a macho man to a woman. Kilala ninyo yan siya, si transgender. Sino yan? Si Bibi Gandang Hari, the former macho man, si Rustom Padilla. Okay. Kung isang tao ay nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan, ang
kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma, siya ay maaring may transgender na katauhan. Kaya nga, lalaki ang katawan ko, pero gusto ko man maging babae, ayun. Ginaging babae siya ngayon. Then, ano itong pansexual? May pansexual din pala. Tumutukoy sa pakikiramdam na mayroong potensyal para sa sexual na atraksyon, sexual na pagnanais at romantikong pag-ibig patungo sa mga tao sa lahat ng mga pagkakakilanlan ng kasarian at biological na kasarian. Parang strike anywhere, kahit ano lang. Pwedeng sa tomboy, pwedeng sa bayot, pwedeng sa lalaki, pwedeng sa babae, pwedeng sa transgender, kahit ano man, kahit ano lang. Kaya yung tinatawag nating pansexual. Mayroon din intersex. Kilala, mas karaniwang bilang sa hermaphroditism ito ay estado ng pagiging ipinanganak na may sexual na anatomy at hindi akma ang standard ng lalaki o babae sa ang kahulugan. So, ang intersex, siguro nabalitaan nyo ito, na feature ito noon sa yung kay Corina Sanchez, na lalaki siya, pero may yung hermaphrodite, ang kasaran niya, babae. Then mayroon din, babae siya, pero may ari siya na lalaki. So, ito yung intersex. Pero mga rare cases lang ito. So, may mga gawain dito. Assignment ko ito sa inyo, ha? Kaya tingnan nyo ito. Tukuyin kung ano ang pagkakaiba ng sex at gender, ilista ang katangian, ang sex at gender sa mga kahon sa ibaba. So, 5-5 yan, that's 10 points. Pwede kayo mag-research, nadaanan na din natin yan. Pwede niyong dagdagan, so you have to submit that one, yung gawain na yan. Naalaala ninyong gawain din sa unang paksa, 3 yon, ito na yung pang-4 na gawain. Yung paksang karapatang pantao, so huwag kalimutan yon. So ito ngayon, pang-4 na gawain na, hinggil sa pagkakaiba ng gender at saka sex. Mas marami pa yan. Hindi natin natalakay ang iba, pero marami pa yan sila. So kayo nang magdagdag, mag-research. So dapat pang bigyan ang bawat tao sa kalayang makapili ng sexualidad? Ano sa palagay ninyo? Dapat pang bigyan ang bawat tao na kalayang makapili ng sexualidad? Pangatwiranan. Mas maganda, 10 points, idagdag ko rin ito na part of your assignment. Kayo na doon magsalita sa inyong papel para 20 points na mga tuwiran ka kung dapat ba na may kalayaan ng bawat tao na makapili ng sexualidad. Ha? Tandaan ninyo, yon yung dagdag sa assignment. That's 10 ang isa, that's 20 points na tayo sa usaping ito. Okay? Tungkol sa gender at saka sexuality. Then sa pagsusulit sa mga batayang kasariang sexual ng isang tao, ito yung mga katanungan, pero maaring sagutin na natin siguro itong mga tanong na ito. Sino ba ang dapat magtatrabaho sa bahay? Anong palagay ninyo? Lalaki, babae? Noong unang panahon, dahil sa macho image, macho mentality, itong patriarchal, dapat si lalaki nagtatrabaho, si babae lang nasa bahay. Pero sa kasalukuyang panahon, hindi na yan maaring gawin. Okay? Pwede nang magtatrabaho din si lalaki. Then, sino ang dapat tumutulong sa kusina? Dapat babae, lalaki. Okay? Then, sino dapat ang nanlilibre? Dapat babae, lalaki. Okay? Sino dapat ang magbuhay sa ng pamilya? Dapat babae, lalaki. Kaya nga kayong mga kababaihan,
do not rely more on sa lalaki. Kaya mag-aral kayo mabuti. Kung mawala si lalaki, makatayo kayo sa sarili ninyong paa, bahala sila sa buhay nila. Kaya nga minsan, maawa ako na magpatulfo, kapit sa patalim, kasi iniwan ni lalaki. Tapos ngayon, paano na lang? Sinong bubuhay sa anak namin? Wala ka akong trabaho. Kasalanan niya, bakit hindi siya nagtrabaho? Dapat kayong dalawa ang bumubuhay. Buti na lang kung nag-usap kayo, ikaw lang muna sa bahay, kasi alam nyo, sa bahay, mas maraming trabaho. Pag pinag-usapan, wala namang problema yan. Pero dapat kayong dalawa, okay? Babae o lalaki. Hindi ba ito maaring gawin na parehong lalaki? Yes, maaring gawin. Sinabi ko na sa inyo. Pwede lahat dapat mga gawain. Kaya nga happy tayo ngayon, may mga batas tayo. Sa pulis, may mga babae na. Sa sundalo, may mga kababayan, may percentage kinukuha. Kasi pare-pareho dapat, equal dapat. Pantay-pantay dapat ang pananaw. Noon sa mga guro, puro babae lang yan. Pero ngayon, dami na tayong mga kalalakihan. Kahit na bayot yung iba. Okay? Pero at least marami na. Kagaya yon sa akin noon. I think sinabi ko na, nung pag-graduate ko, 2 lang kaming lalaki, pero ang isa bayot. Pero at least may nag-exist pa na ako yon. Kung lalaki man ako ngayon. Okay? Tandaan ninyo yan. So, sana naintindihan ninyo. Then, may mga tinitingnang batayan o pamantayan ang lipunan kung ano ang nararapat at natungkulin ng bawat kasarian or yung the gender roles ang tawag nito. Ano yung dapat na tungkulin ng kasarian or gender roles ang tawag sa Ingles. Nakadepende sa kultura at sa kapaligiran ng mga tungkulin na ginagampanan ng babae at sa lalaki, ngunit may pagkakataong hindi magiging pantay ang pagtrato sa pareho. Yes, totoo yan. May pagkakataon talaga. Kahit sa politiko, pantay ba? Hindi. Pilipinas o kahit sa ibang bansa, hindi pantay. Ilan lang kongresista natin na babae. Ilan lang mayor na babae. Ilan lang ang senador. Nabibilang lang. Ilan na naging pangulo. At least mayroon na tayong Gloria, mayroon na tayong Corazon Aquino. So, 2 pa lang na babae. The rest, puro lalaki. Kaya nga, happy din ako ngayon. Kasi sabi nga, in Islam, strictly, dapat ang mamumuno ay si lalaki. Pero ngayon, at least, nabuksan na rin ang isipan na dapat si lalaki, si babae, pwede nang mag-mayor, pwede nang mag-governor. Hindi lang puro lalaki yun lahat when it comes to politics. At least ngayon, na nabuksan na ang isipan. Okay? Pag-iba ng kahulugan ng sex at kasarian. Tandaan natin ito. Dati ay walang pinagkaiba ang kahulugan ng sex at kasarian. Wala talaga noon, dati. Okay, pag sex, babae, lalaki lang yan. Pag kasarian, babae, lalaki talaga yan. Pero nagbago nga. Then, nagsimula noong 1950 sa mga psikolohista o the psychologists sa Estados Unidos at saka Inglaterra. Ang sex ay tumutukoy sa katangiang physical. Kasarian sa katangiang psychological o pagkilos. So, ito na yung pagkakaiba ngayon. 1950s, according to the psychologists, ang sex tumutukoy sa katangiang physical, ang kasarian naman sa katangiang psychological at pagkilos. So, ito na yung pagkakaiba ngayon. Then, ang sex ay biological. Biolohiya or biological. Ang kasarian naman ay influensya ng kultura. So, yung pagkakaiba ng dalawa. Biological siya, then ang isa naman, influence of the kultura ang kasarian. Then, ang babae ay may buwan ng dalaw. Sa Estados Unidos, mas mababa ang kita ng babae kaysa lalaki. Kita natin yon. Then, may bayag si lalaki. Of course, alam natin sa section. Then, ang babae may suso at ang suso niya ay may gatas. Si lalaki may suso naman pero lang gatas, maliit lang. Okay? Mas malaki ang buto ng lalaki. No, ang buto ng lalaki. Tawa kayo Yes, mas malaki. Kasi sabi nga, mas makisig, mas matapang, stronger daw si lalaki. Sa kasarian naman,
sa Vietnam, mas maraming lalaki ang naninigarilyo. Hindi lang sa Vietnam, sa Pilipinas, ang daming lalaki naninigarilyo. So that's under kasarian. Dito sa atin, sa Bangsamoro region, ang daming lalaking naninigarilyo. Then magsige, haram yan, haram, haram yan. Sabi ko, kung may sobra pa sa haram, ikaw yon yung naninigarilyo. Okay? Sa Saudi Arabia, hindi maaring magmamaneho ang babae. Pero ngayon, at least, nag-exert ng effort ang kababaihan na dapat mag-drive kami. Bakit ayaw kaming pa-drive-in? I think in Iran, pwede na. Okay? Sa Iran naman. Okay, sa Saudi, sabi lalaki din. Bakit di marunong mag-drive si babae? Then, that's under kasarian. Sa maraming bansa, ang gawaing bahay ay ginagawa ng babae. That is true. Totoo yan. Pero hamon ito sa ating kalalakihan na dapat gawin din natin. Magluto, maglaba. Lahat-lahat na pwedeng gawin natin. Kaya natin yon. Kasi hindi man tayo nag-aasawa. Kung mag-aasawa kayo, nagawin mong utusan si asawa mo, si babae. Ikaw pala anong gagawin mo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ha. Sana yung mga magulang ninyo hindi na ganon. Dapat equal responsibility sa bahay. Hindi yun sila lalaki, provider ka ng food, pagdating sa bahay para kang hari. Dapat di ganon ha. Sa mga lalaki dito, dapat hindi ganon, baguhin yon. Kaya nga kayo mga kababaihan, wag na wag kayo magpagamit ni lalaki. Kung nasa kultura man natin na mali, baguhin. Ano ay? Buksan yung isipan ninyo. In Islam, allowed yung 4 na asawa. Pero ulitin ko, allowed siya. Pero hindi sa obligatory. Hindi sa mandatory. Malinaw yan sa inyo. Especially kalalakihan dito ha. Malinaw yan. Pero anong ginagawa? Pagmasdan ninyo, magmasid kayo sa kapaligiran. Ang iba nga, sumubra pa sa 5. Okay? Sumubra sa 4. Anong ginagawa? Pinapa-abroad. Okay? Anong ginagawa sa lalaki? Upo-upo. Sigarilyo, kapi-kapi lang. Hayahay ang buhay. Okay? Tama kaya yun. Yun yung mali. Kaya nga ulitin ko mga kababayan, huwag magpagamit. Under yan sa kasarian dapat. Huwag magpagamit ni lalaki. Kasi gamitan lang. Kasi madali lang makapasok. Okay lang sana ako, hinangaan ko yung mga lalaki na naiwan. Nag-abroad yung asawa nila. Pero ang kagandahan dito, siya talaga nag-alaga. Marami akong kilalang ganon. Pero sa pangkalahatan, tingnan sa pangkalahatan, hayahay, naghintay lang 15. Naghintay ng 30. Kasi may biyaya galing abroad. Okay? Tandaan ninyo yan. Babae, huwag magpagamit ni lalaki. Then, biophysiological sa sex. Then, panlahat, universal ang sex. Then, medyo hindi nagbabago talaga ang sex. Hindi nagbabago. Babae is babae, lalaki. Lalaki talaga nagbabago yan. Then, ang kategorya, babae, lalaki talaga yan kasi hindi nagbabago. Then, katangiang pantay sa na pinahahalagahan. So, pantay ang katay, babae, lalaki. Sa kasarian naman, sabi natin kanina, socio-psychological, then, ang cultural or nakatali sa kultura, then, nagbabago ang kasarian. Kaya nga, kung nagbabagong kasarian, kaya nga yung mga bakla, mga tumboy, pwede kayo mag-asawa, magbago din kayo. Okay? Then, ang kategorya, ito na yung the feminine as well as masculine. Under sa kasarian na, feminine as ka masculine. Dito naman, babae, lalaki talaga. Kita niyo pagkakaiba ngayon. Then, katangiang may tatak na qualify o di pangkapantay-pantay. So, yon. Inequalidad. Hindi pantay-pantay ang tatak ng kasarian. Totoo yan. Ito. Totoong kwento ito. Tingnan natin. Si Aziza Al-Yusuf ay nakatulong matapos lumabag sa women's driving ban sa Saudi Arabia. Si Al-Yusuf ay kinilalang tagapagtaguyod ng kumpanya laban sa pagbabawal sa kababaihan na magmamaneho ng sasakyan. Siya ay nakatulong ng mahuling nagmamaneho. Siya ay nakulong ng mahuling nagmamaneho kasama si Eman Al-Nafjan. Sadya nilang ginawa ito.
Silang dalawa ay magkapareho na abogasya na alisin ang driving ban para sa mga kababaihan sa Saudi matapos nilang pumirma sa isang kasunduan na hindi na nila ulit itong gagawin, sila ay nakalabas ng kulungan. So ang maganda nito, at least pinakita nila na pwede kaming mag-drive kahit na natukulong kami. Okay? Then, may ilang tsurya at batayan tungkol sa gender roles. Ano-ano itong mga tsurya at batayan sa mga gender roles? Patriarchal or patriarchy. Okay? Galing sa salitang patriarches na ang ibig sabihin ay amang namumuno. Kaya nga si tatay ang namumuno, patriarchal, si tatay ang nasusunod, si lalaki ang nasusunod. Malaki ang pagpapahalaga sa lalaki at ginawang pinuno sa pamilya si lalaki nga patriarchal. Si lalaki mismo ang nasusunod. Ano naman sa Pilipinas, more on patriarchal pa rin tayo. Si lalaking nasusunod. Pero kababaihan, tandaan ninyo, dapat equal dapat. Hindi sa lahat na panahon na si lalaki nasusunod. Okay? Sa amin nga, pag kinakasal, a woman or babae, be submissive to your husband. So, submissive ka. Pero na hindi pagkakataon na kung sa Cebuano, daog-daugon ka. Okay? Yan, si lalaki, talagang palagi ang nasusunod. Sinasabi, logical si lalaki kasi daw, matapang si lalaki, malakas si babae, samantalang si babae ay emosyonal, mahinhin, mahina. So kaya nga patriarchal ang sinusunod. Then, ang kalakarang ito ay nagsasanay sa bawat lalaki na maging pinuno sa bawat aspekto ng buhay, sa larangan ng trabaho, politika, pamilya at relihiyon. Okay. Kaya nga lalaki palaging nasusunod. Relihiyon, lalaki bang nasusunod? Yes, totoo ito. Kaya nga obligatory talaga sa inyo si lalaki na mag 5 times a day. Pero hindi naman lahat. Ang iba hanggang istorya lang. Okay? Si babae, di pwedeng mag-lead ng prayer kapag may lalaki. Ganon din sa amin mga Kristiyano, especially sa aming Katoliko. Bawal sa amin na magpari si lalaki. Si babae. Anong tawagin sa pari? Mari kay babae. Pero bawal. Okay, yan. More on patriarchal. Ang ating reliyon is patriarchal. Okay? Pero sa pamilya dapat, burahin na natin ito. Sapagkat equal dapat yung ating gender na gawain o roles. Yan pa rin sa patriarchal. May mga problema sa ganitong pamamalakad. Tingnan nyo anong problema. Nagpapalakas ng pag-aapi sa kababaihan. Yes, that's one. Then, nagkakaroon ng paghiwalay ng babae at lalaki na ipinanganak na may pantay na karapatan at pagtingin. Isa din yon. Then, hindi sa lahat ng pagkakataon na ang lalaki o babae ay nagpapamalas ng pagkakaibang nabanggit. Okay, sabi nga, hindi sa lahat na panahon. Kaya nga, tandaan nito itong mga kababaihan. Pag mawala si lalaki, dapat mabuhay kayo, makatindig kayo sa sarili ninyong mga paa bilang isang babae. Huwag mag-rely more on sa lalaki para mabura na itong pag-iisip na lalaki na ako lang dapat ang nasusunod. Tandaan ninyo yan. Ang matriarchal naman, so kabaliktaran ito sa patriarchal. Okay, the matriarchy. Bakit? Si babae naman ang nasusunod sa lahat ng aspeto sa buhay ng sa lipunan. Dan ang lahat na desisyon ay nasa kamay ng kababayan sa iba't ibang larangan, mapamilya, mapolitika at sa katrabaho. Mayroon pa ba ito ngayon sa iba't ibang bansa? I think mayroon pa. Nung doon sana ako mag-mission sa Papua New Guinea, I think Papua New Guinea hanggang ngayon yung mayroon pa rin sila, nag-practice pa rin siya ng yung matriarchy, yung matriarchal, na dapat si babae ang nasusunod. Kaya nga kung mag-asawa ka na lalaki, dapat ikaw magbibigay, dapat si babae magbibigay ng dowry doon sa lalaki. Dapat si babae magtatrabaho kasi sa babaeng nasusunod. And I think only in Papua New Guinea, may mga ibang lugar doon na practice pa rin. Sa ibang bansa, more on patriarchal talaga.
Yan, batay sa kasaysayan sa Timog, Silangang Asya, noong panahon sa bago ang kolonyalismo ay pinamunuan ng kababaihan. So, nangyari pa rin din na babaeng namumuno bago yung colonialism na dumating. Then sa Pilipinas, babae ang namumuno sa epektong panrelihiyon at pampulikta tulad ng Babaylan at Katalunan. So, noong unang panahon ito, kaya ka na mababaylan, mayroon pa rin, especially yung ating mga ninuno, mga lumad, mga indigenous people, sila yung ating mga ninuno noon sa Pilipinas, si lalaki ang, si babae ang nasusunod. Okay? Hindi tulad sa sistemang patriarchal, ang ganitong lipunan ay hindi nagmamarka sa mga tungkulin ng babae at lalaki. Sa kasalukuyan, bihira ang lipunang ito dahil mas namumuno ang mga kalalakihan sa lahat ng aspeto sa buhay ng mga pamayanan. Yes, totoo yan. Okay? Lalaki pa rin hanggang sa kasalukuyan. Okay? Hindi masyado makita si babae. Pero sa akin, sa pamilya ko dapat pantay. Halimbawa, ang anak ko magpaalam, ma o pa, meron kaming group report, mag-practice kami doon sa bahay ni ganito. Paalam sa akin. Sabi ko, doon ka magpaalam ni mama mo. Kung papayag si mama, walang problema sa akin. Para naman, hindi ako lahat nasusunod ang desisyon. Okay? Pag papayag si mama, doon ka. Kasi alam man natin in our mind, si tatay nasusunod because that patriarchal, ito man yung realidad. Okay. May gender timeline. Tingnan ito. Sa panahon ng pre-colonial, ano itong timeline na ito? Tingnan nyo. Bago dumating ang mga Espanyol ayon sa Buxar Codex, ang mga lalaki ay pinapayagang magkaroon ng maraming asawa, subalit maaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae sa sandaling makita niya itong kasama ibang lalaki. Ipinakikita sa kalagayang ito na mas malaki ang karapatan na tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa sa kababaihan. So sa pre-colonial, ganun din. Kaya nga, hinayaan, daming asawa. Pag may mahuli, pwede silang pumatay. Then, paano naman winawakasan ang pagkakatali sa kasal noon? Bangabat kapwa pinapayagan noon ng babae at lalaki na hiwalayan ang kanilang asawa, mayroon pa ring makikitang pagkiling sa mga lalaki. So, unfair. Kung gustong hiwalayan ni lalaki ang kanyang asawa, maari niya itong gawing sa pamamagitan ng pagbawi sa are-arang binigay niya sa panahon ng kaniyang pagsasama. So, may mali din. Okay? Kawawa man si lalaki, si babae, kung ganon. Pero ngayon, mayroon tayong yung conjugal property. Pag ikinasal kayo, hati kayo pag magkahiwalay kayo. Subalit kung ang babae ang nagnanais na hiwalayan ang kanyang asawa, wala siyang makukuhang anong mang pag-aari. So, kawawang-kawawa si babae talaga. Okay? Kaya nga, ito yung pre-colonial. Nangyayari ba yan ngayon? Sa mga Muslim, sa mga Kristiyano? Ano sa palagay niyo? Nangyari ba? Divorce agad? Makita na may pagkakamali kahit na konti si babae, sabihan, tala. After 3 days, hiwalay agad. Kayo yung may alam niyan. Kung nangyayari pa itong nangyari noon. Nakasulat ito sa Ingles. Reared and trained primarily for the motherhood or for the religious life, her education principally undertaken under the supervision of priests or nuns. Being economically dependent on her menfolk, she had to be subservient to them. Held out as an example was the deferent, chaste, half-educated woman whose all-consuming preoccupation was to serve her soul from perdition and her body from the clutches of the devil incarnate in man, according to Garcia. So ito yun sa kapanahon naman ng Kastila na talagang malupit. Dapat babae second-class citizen ang dating. Okay? Na doon ka lang sa bahay, huwag kang magtrabaho. Then may mga Pilipina ring nagpakita ng kanilang kabayanihan
gaya ni Gabriela Silang. Kaya nga mayroon tayong Gabriela ngayon na movement. Nang mamatay ang kanyang asawang si Diego Silang, nag-alsa siya upang labanan ang pag-aabuso ng mga Espanyol. Gayon din sa panahon ng Revolusyon noong 1896, may mga katipunera tulad ni Marina Dizon na tumutulong sa adikain ng mga katipunero laban o nalabanan ang pag-aabuso ng mga Espanyol. So, ibig sabihin, may mga babae na talaga ipinapakita yung kanilang karapatan. Next. Sa pagdating naman ng mga Amerikano, ang pagdating ng Amerikano ay nagdala ng ideya ng kalayaan at karapatan. So, mahigpit, malupit noon ang mga Espanyol. Ngunit, nung sinakop tayo ng mga Amerikano, dala-dala ang ideya ng kalayaan at karapatan at pantay-pantay sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pampublikong paaralan na bukas para sa kababayan at kalalakihan, mahirap man o mayaman, ay maaring kababayan ang nakapag-aral. Okay, sa panahon ito ng Amerikano, nabuksan ang isipan ng kababayan na hindi lamang dapat sa bahay at sa simbahan ang mundong kanilang ginagalawan. So kaya nga, with that, pasalamat din sa Amerikano. Galing sa mahigpit, ngayon at least may kalayaan na sa pananakop ng mga Amerikano. Ang isyu ng pagboto ng kababayan sa Pilipinas ay naayos sa pamagitan ng isang espesyal na plebisito na ginaganap noong Abril 30, 1937. 90% ng mga bumuboto ay pabor sa pagbibigay karapatan. Sa pagboto ng kababaihan, ito ang simula ng pakikilahok ng kababaihan sa mga isyu na may kinalaman sa politika. 1937 pa, tandaan niyo yan. Kanunuan pa natin, at least 90%. Panahon niyan Amerikana, binigyan ng karapatan na bumoto o sa pagboto ang kababaihan. At ito na yung may karapatan siya na makilahok sa politika. Sa panahon naman ng mga Hapones, dumating ang mga Hapones sa bansa sa pagsiklab na ikalawang digmaan. So, Espanyol, may kalayaan tayo sa Amerika, dumating naman ito mga Hapon. Anong nangyari? Ang kababayan sa panahong ito ay kabahagi ng kalalakihan sa paglaban ng mga Hapones. Ang kababayan ay nagpapatuloy sa kanilang karera na dahilan ng pagkaiwan sa tahanan ay hindi ligtas sa ganitong gawain. Okay, tuloy-tuloy na ang kababayan nakipaglaban kasama ang mga kalalakihan sa panahon ng Hapones. Ano naman sa kasalukuyan? Maari ng pagkilos at batas na isinusulong upang mapagkalooban ang pantay na karapatan sa trabaho sa lipunan ng mga babae, lalaki, at ang tinatawag nating the LGBTQI+. So may dagdag na yan ngayon. Okay? Then, diskriminasyon sa kasarian at sexualidad. Meron ba? Palagay nyo. I think meron pa rin. Dahil sa mga naranasan noon, hanggang ngayon dala-dala pa rin sa iba itong tinatawag nating diskriminasyon. Itong tradisyon, sa mga lipunan ng mga uri ng pamumuhay ay nakasentro sa isang uri, patriarkal man o matriarkal, nagkaroon ng diskriminasyon para sa kaibang kasarian. Yan, may diskriminasyon na sa kaibang kasarian. Tingnan ito. Halimbawa, ang pagpapakasal ng mga babae na nasa murang edad ay nararanasan ng mga kultura sa mga kultura na may konseptong dowry o pagbibigay ng kabayaran ng babae sa kanyang mapapangasawa. Okay, kahit na bata pa, pwede na. Rated K, napanood din niyo 9-year-old na nag-asawa na sila. Okay, dahil may dowry. Nangyari pa yaban ngayon yung tradisyon na yan? I think nangyayari pa rin. Sa uri naman ng mga trabaho, na ipapahayag ang uri ng diskriminasyon sa trabaho.
Totoo yan. Dahilang biological at nakikitang dahilan sa mababang pagtikin sa ibang kasarian. Babae ka man, emotional ka. So therefore, dapat si lalaking nasusunod. So that's discrimination sa trabaho. Ano naman ang iba't ibang uri ng trabaho? Halimbawa, hindi na pagbigyan ng pagkakataon ng mga kababaeng magtrabaho sa mga trabahong may matinding physical na pangangailangan tulad ng construction, transportation, dahil naiisip sa nang madla ang mahinang pangangatawan ng babae na para lamang sa bahay. Yon. Pero ngayon, pwede na si babae mag-driver, pwede na si babae mag-janitor, pwede na si babae mag-welder. I think in Australia at saka in Canada, ang mga kababaihan, pag-welder ka sila yung mas unang matanggap. Okay, yun yung kagandahan. Walang diskriminasyon dapat. Sa politika naman, dahil sa pag-uuri ng mga tao sa lipunan, nawawala ng kapangyarihang magpasya ang ilang sektor dito. Sa katotohanan, nakukuha ng mga kilala, mayayaman at kapangyarihang uri ng ang hustisya at mga magagandang pribileyo sa lipunan kumpara sa ibang sektor na mahihirap at inaapi. Sa walang pabor-pabor sa politika, ganun talaga ang hirap. Okay. Halimbawa, sa mga bansang kanlurang Asya, ang hindi maaring magtrabaho para sa pamahalaan ay ang mga kababayan dahil alinsunod sa batas ng relihiyon. Bawal din ang lesbian, gay at saka bisexual at transgender. Pero at least ngayon sa Pilipinas, napatunayan na dahil nito si Geraldine na isang lesbian na pwede palang mamuno sa politika. Okay? Ang larangang tungkulin sa panlipunan na ginagampanan ng dalawang kasarian. Okay. Ano yung larangan o tungkuling panlipunan na ginagampanan ng dalawang kasarian? Ito. Ang maternity leave para lang sa kababaihan pag manganak. Dahil yan sa Republic Act number 1161, then ang 60 to 75 na araw na pahinga sa babaeng bagong panganak, ngayon nga tinaasan niya 100 na. Okay, 100 days na. Yun yung under sa maternity sa trabaho. Sa edukasyon naman, maraming babaeng guro na nasa paaralan at nakikita bilang magandang puwersa sa mga edukasyon ng bansa. Tama yon. Kasi sa totoo lang, ilan lang kami mga kalalakihan na mga guro, ang karamihan mga kababaihan. Sa pamilya naman, malaki ang responsibilidad ng parehong kasarian sa pagbuo ng pamilya. Yung sinabi ko, dapat pantay-pantay dapat yung tungkol sa mga tungkulin. Hindi nag-isang tungkulin lamang sa mga babae ang pagpalaki ng mga anak, gayon din sa trabahong bahay. So yan, equal dapat trabaho. Kasi tayo mga kalalakihan, hindi tayo nag-aasawa para gawin nating alila, lalong-lalo na sa pamilya. Sa pamahalaan, tingnan nyo, may mahilabang kababaihan. Isa ring responsibilidad ng pamahalaan ng isang bansa. May kababaihan na. Sa kasaysayan, pamahalaan ito ng mga babae, may dalawang presidente sa ating sabi ko kanina, si Arroyo at saka si Aquino. May ilang babae din sa legislator, mga congressman, saka congresswoman, at nasa Korte Suprema, pero tinanggal man yun. Pinatanggal man yun si babae, no? Kilalang kilala niyo yun. Okay. Sa relihiyon naman, katuwang ang mga babae sa pagpapatuloy ng relihiyon, lalo na sa Pilipinas, lalo na sa mga Katoliko, marami kami mga madre. Sa simbahang Katoliko, malaki ang ambag ng mga madre sa pagtataguyod ng parokya sa simbahan. Yes, totoo yan sa amin. Sa ibang relihiyon din, sa mga protestante, may mga pastura din sila na may malaki ding ambag, malaki ding tulong. So, ngayon nalalaman na natin
ang usapin hinggil sa kasarian. So, dapat pantay. So, bilang mga guro, tandaan ninyo, pantay din ang paningin, kagaya yung isang timbangan, babae, lalaki, pero may kulang. Mayroon namang transgender, mayroong bisexual, mayroong gay, may lesbian. Pantay lang din. Huwag mong husgahan. Kaya nga, who are you to judge bilang isang guro? O kayo, future educator kayo. Huwag kayong manghusga. Okay? Dapat pantay. Pero alam natin, kung relihiyon pag-usapan, babae lang talaga yan. Babae, lalaki lang talaga ginawa ng Diyos. Wala yun sila, pero sa ating lipunan sa kasalukuyan, nandyan, nag-i-exist sila. Kasalanan ba nila? Wala tayong karapatan din na manghusga. Sana naintindihan ninyo yan. Then, yung assignment ninyo ha, yung the previous na slides, gawin ninyo yon sa paksang ito. That's 20 points. Okay? Pagkakaiba ng gender at saka sexuality at saka yung tanong, pangatwiranan. That's 10 points. So maraming salamat sa inyong lahat at sana naman meron tayong natutunan sa ating usapin na ito. Magandang umaga at God bless you all.